Welcome back sa ating mga balitang basketball. Mayroong untouchable na record si LeBron James sa kanyang career. Papunta na sa 5,500 turnovers itong si LeBron all-time. Siya mismo ang nangunguna sa NBA. Sa paggawa ko ng video ito ay mayroon siyang 5,415 turnovers. Sa kanilang laban kontra Minnesota, siya ay nakapagtala ng 4 na turnover. Itong si LeBron ay nag-average ng 3.5 turnovers per game. Tila hindi magandang pakinggan na itong si LeBron ay mayroong ganyang record. Hawak niya mismo ang pinakamaraming turnover sa NBA history. Pero sa positibong naratibo kung ating titingnan din, mayroon siyang ganyang turnover sapagkat umaabot siya ng 40 years old. Ika nga sabi nila, huwag kang tumingin sa negatibo, doon ka lang sa positibo. Kaya para mismo kay LeBron, kahit na meron siyang 5,415 turnovers, isa pa ring magandang senyales yan para sa kanya dahil matagal na siyang naglalaro. At syempre, kapag marami kang turnover, ibig sabihin nun ay majority, hawak mo ang bola. Ikaw ang nagtitimon. Sa ngayon, nangangailangan na lamang ng 85 turnovers si LeBron para makaabot sa 5,500 turnovers. Nasa pangalawang posisyon naman si Russell Westbrook na mayroong 4,745 turnovers. Pangatlo, si Karl Malone na mayroong 4,524 turnovers. Nakabawi naman kanina si Kyrie Irving at ang Dallas Mavericks sa kanilang pagkapanalo laban sa Charlotte Hornets. Itong si Irving ang nanguna para sa Dallas Mavericks. Meron siyang 25 points and 9 rebounds. Tumulong din sa kanila itong kanilang bagong center na si Moses Brown na nagkaroon ng double-double, 20 points and 11 rebounds. Magaling tong center ngayon ng Dallas Mavericks mga idol. Bata pa lang to pero mayroon siyang maibubuga. Subalit pansamantala lamang ito sapagkat babalik din naman sina Anthony Davis, Dwight Powell at Daniel Gafford. Sa ngayon, dapat sulitin ni Moses Brown ang pagkakataong ito dahil syempre kapag bumalik na yung mga center ng Dallas Mavericks, siguradong siya'y mababangko naman. Mayroong payo si Carmelo Anthony kay Kevin Durant na sa ngayon ay matunog nang ititrade ng Phoenix Suns. Ayon pa mismo kay Carmelo Anthony, mas mabuting umuwi ka na lamang sa tahanan mo Kevin Durant. Para sa akin lang yan, dapat mong irepresenta ang iyong kupunan na Washington Wizards kung saan itong si KD nga ay tubong Washington DC sa Prince George County. Ayon mismo kay Carmelo Anthony, dapat kang bumalik sa Washington Wizards kung saan sa tanang career mo ay wala ka namang dapat pang patunayan pa. Para sa akin mga idol, mayroon pang dapat patunayan itong si Kevin Durant sapagkat hindi pa niya nagagawang buhatin yung isang mahinang team para sa finals o makapunta man lang sa playoff at makalayo-layo. Kahit na nga yung mga binuong super team niya sa Brooklyn Nets at sa Phoenix Suns ay bigo pa rin naman siya. Way back 2016 for agency, sinabi mismo ni Kevin Durant na hindi niya iniisip na siya'y babalik at maglalaro sa kanyang hometown team na Washington Wizards. So definitely na itong Washington Wizards sa ngayon ay mahinang team. Isa lamang yan sa dahilan na tutulak pa kay Kevin Durant na hindi pupunta sa Washington Wizards. Ang pagpunta pa rin sa isang contender na team ang isa sa mga priority ni Kevin Durant. Ang punto lang naman ni Carmelo Anthony sa kanyang advice kay KD, kung pag-iisipan na ni Kevin Durant na magretiro at tapusin ang kanyang career, mas mabuting tapusin niya ito sa kanyang hometown team na Wizards. Para sa inyo mga idol, ano ang komento ninyo patungkol dyan? I-comment lang sa comment section.